Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ng banal Santa Maria, ay ating ibinabahagi po sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pananalig sa biyaya, pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Heso Kristo sa mga biyayang kaloob niya sa atin. O manalig tayo ng biyaya sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Heso Kristo. At ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo mula doon sa mabuting balita o bagong tipan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 11. Kabanata 6, talatang 11. Ito po yung mensahe. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, tulad din naman aming pagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 6, talatang 11 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggat gusto nila. Nang makita ng mga tao ang kababalahang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propeta na paririto sa sanlibutan. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 6 at talatang 35. Ito po ang mensahe. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso. Kabanata 5, talatang 20. Ito po ay mensahe. At laging magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo o doon sa mabuting balita. Ngayon ay mula po doon sa tema na manalig sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Kristo sa mga biyayang kaloob niya sa atin o sa pagkakaloob ng biyaya ay manalig tayo sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. So ngayon ay ayon po doon sa bagong tipan o mabuting balita ay doon sa itinuro sa atin ng banal na Panginoong Diyos na o gabay sa pananalangin natin sa banal na Panginoon Diyos na kilala sa bansag na Ama namin ay yung the Lord's Prayer ay itinuro niya doon kung paano tayo humiling o mananalangin hinggil sa ating pangangailangan ito na bigyan tayo ng pagkain sa pang-araw-araw at tayo ay ipapatawad sa ating mga pagkakasala. So yun, pinapanalangin natin sa ating banal na Panginoon Diyos yung mga pagpapalang ito daily na tayo mabigyan naman niya ng kakanin sa araw-araw. So palagi natin dasalin ito para tayo ay pagkalooban ng mga pagpapalang ito. So ngayon, isa doon sa mga nagawa ng ating banal na Panginoon sa Kristo noon na hindi lamang sa ating banal na Panginoon, ang banal na Panginoon sa Kristo pwede rin natin dasalan. Pwede rin tayong dumasal sa ating banal na Panginoon sa Kristo na pagkalooban tayo ng mga pagpapalang ito. O ito nga ibibigay ng ating banal na Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. So ngayon, ang banal na Panginoon sa Kristo, ipinakita niya yung pagpapala sa kanya ng Diyos o yung kapangyarihan, yung kanyang mayroon siyang kapangyarihan, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos at pinakita niya noon na kahit hindi ganun kalaki ang kapangyarihan niya, ipinakita niyo ng actual na para siya nag-magic o gumawa siya ng kababalagan kung paano niya biniyayaan ng pagkain yung mga nananalig sa kanya, yung nakinig sa kanyang pangangaral. So ang ginawa niya, nung mangaral siya, mayroong nagutom yung mga nakikinig sa kanya.
na sumusunod sa kanya nasa 5,000. So, ang ginawa niya, pinakain niya yon sa pamamagitan ng ilang tinapay at saka isda na dala-dala ng isang bata. So, pinarami niya yon at ibinahagi sa lahat ng mga tao at may natira pa na napakarami. So, gano'n ang kababalaghan na pinakita niya. Nakita ng maraming tao yon at sinabi, ito na nga yung propeta na paririto na nagbigay sa kanila mga biyayang pagpapalang yun. So malinaw na ang banal na Panginoon Kristo ay talagang kung ikaw ay mananalig o kung tayo mananalig sa Kanya, hindi niya tayo matitiis kung tayo ay nagugutom. Talagang tayo kanyang papakainin. So, ganun din ang Diyos. Kagaya ng pinakita niya doon sa pagpapalaya sa Israelita noon, sa Egypt. Nagpaulan siya ng mana at saka ng napakaraming ibon para may kainin sila ron. So, para may kanin at saka may ulam na agad doon na binigay yung Diyos. So, lulutuin na lang. So yun na yung gawa ng tao. Pagluto ka naman, ibig sabihin. So, ngayon, aside from that, ay so ngayon paliwanag ko muna sa inyo ito no, na sa pamamagitan nito ay dito sa ating kinaharap natin sa mundo ngayon na laganap yung inequality, laganap yung pagpapalaganap ng mga demonyo, ng mga kasamaan. So ang nangyayari doon sa kasamaan na nangyayari sa mundo, marami yung nagugutom, marami yung naghihirap. So inequal yung distribution ng ginawa niyang kapaligiran para mabigyan niya ng supplementong pagkain yung mga tao nilang niya. Kahit dumami na dumami pa ito. Ito ay hindi kukulangin para kung kukultibahin ito ng mga tao at pangangalagaan na maayos, tayo ay makapamumuhay ng patuloy sa bawat mga henerasyon. So, balit ang nangyayari, may mga nagugutom, may mga naghihirap sapagkat yung iba ay gusto sila lamang yung sinasabi nga natin na mamimingwid doon sa karagatan. Sila lamang yung may-ari ng maralaking lupain at sila lamang yung mayroong pag-aani roon. So yung mga tao ay yung iba ay walang lupa, yung iba ay mga alipin nila para magtrabaho sa kanila at hindi pa binibigay yung sapat na pangangailangan nila para sa pag-aaning ginagawa nila. O kung ikaw man ay trabahador ng isang industriya, halimbawa. So yun ang isang naging problema sa ating mundo ngayon, lipunan ngayon na hindi nagiging patas yung pagpapalaganap o pagbabahagi ng mundo sa pamamagitan ng yaman ng mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas na pagkultibasyon nito o yung pagbibigay ng mga trabaho nga o negosyo. So ngayon, hindi naging patas yun at ang iba ay gustong sila lamang yung magnenegosyo. Gustong sila lamang yung may trabaho. Yung iba wala. At ang mahirap pa nito at masaklapan nito, mayroon ngang negosyo, mayroon ang trabaho, pero naghihirap pa rin yung iba sinasabi nga pidal o malapidal, dahil nga sa yun, parang trabaho kang kalabaw. Ikaw ay magtatrabaho ka sa isang halimbawa, sa isang industriya, pero ikaw ay bibigyan ng mababang sahod. Yung karapatan mo hindi naibigay sa iyo. So ngayon in spite of those, na halimbawa yung sistemang equal, o nararanasan natin na may kasakaiman sa mundo, may umaabuso ng yaman ng mundo, tayo ay huwag mawala ng pag-asa at manalig tayo sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi niya tayo pababayaan na hindi mabahaginan na itong yaman ng mundong ito na ginawa niya. In spite of those na mayroong umaabuso nito na sila lamang yung makinabang, mababahaginan ka nito mula doon sa kapamalang itinatag niya na ito ay mapakilos pa rin para mabahaginan yung mga taong walang makain o nagugutom. Para yung maibahagi doon sa mga tao sa isang bansa o sa buong mundo halimbawa. At yung may mga tao rin naman maliban sa pamahalaan, yung sa kapamahalaan. Maliban sa kapamahalaan ay mayroon din mga tao na mabubuting loob. Halimbawa yung kaisa sa Kristyanismo na tinuruan ng Diyos na tumulong sa kapwa para ibahagi yung kanilang natatamasang biyaya mula sa Diyos. So may mga nagbibiyayan, kaya kung tayo ay nagdaraho, tayo ay natutulungan ng mga taong nabibigyan ng biyaya. Sapagkat dahil nga dun sa sistema na unequal,
So mayroong hindi lahat ay nabibigyan nga ng biyaya. So mayroon lamang na nabibigyan ng biyaya na mabuti at mayroon namang tumatamasa na talaga namang kumbaga may dinadaan sa pang-aabuso. Gamit pa nga ang pamahalaan para sa inequal na pamamahagi kagaya ng lupa, pagpapalicy sa mga negosyo at iba't ibang mga pagpapatakbo ng lipunan o ng ating kapaligiran o paano mamumuhay. So mayroong inequality diyan. So ngayon mayroong mga mabubuti naman na nagbabahagi. So sa pamamagitan ng aral ng Diyos, nahihikayat sila na makapagbabahay kagaya natin mga Kristyanismo. Marami sa atin ay nagtutulungan tayo para sa ating kapwa-tao kung tayo ng daroob, nagkukulang, lalong-lalo na sa kagutuman. At may mga hindi lamang tayo mga Kristiyano, kahit yung iba ay mayroon din namang mabubuting loob na tumutulong sa kapwa-tao. Yung iba naman ay talaga naman sakim, kahit walang-wala ka na nga, aagawan ka pa. Maraming ganyan sa iba't ibang mga parte ng ating bansa. Kagaya dun sa Negros, sa iba't ibang mga bansa na talagang aagawan ka ng lupa, kakainin mo na lamang ay kukunin pa ng iba. So yan. So yun ay in spite of those ay tayo manalig sa banal na Panginoon Diyos upang tayo ay patuloy niyang gabayan at tayo mabahagi na ng mga pagpapalang ito mula sa tulong ng ating kapwa-tao o umiral yung mabuti sa gobyerno na isabdyo yung pamamahagi ng yaman ng mundo at mabigyan ng trabaho at kakanin yung mga constituents niya, which is na ginawa ng Diyos para dyan. Para pamalaanan itong ating bilang tagapamahala dito sa ating bansang ito. Ngayon tayo ng mga tao dapat tayo nagkakaisa upang sa gayon ay hindi lamang sa pananalangin magkaisa tayo para ibigin ng Diyos sa atin ito. Dahil kung tayo nagkakaisa, kailangan natin kumilos sapagkat nais ng Diyos na hindi lamang sa pananalangin kundi tayo ay kikilos. Kailangan nga tayo ay maghanap buhay para tayo ay tumamasa at tayo mabuhay. So ngayon ay kung hindi tayo maghahanap buhay at puro dasal lamang, tayo ay hindi rin naman tayo hindi rin doon magagalak ang Diyos. Sapagkat mas gusto ng Diyos yung tayo ay gumagalaw mula sa pagpupala. Kaya lang ang problema, ikaw nga'y nananalig ka nga sa kanya na ikaw ay mabigyan ng trabaho, hindi ka naman magtatrabaho sapagkat wala namang trabaho na makukuha sapagkat kinukurap nga ng iba o inaabuso nga ng iba. So yun ang problema dahil nga sa ating lipunan ngayon, laganap yung unemployment dahil nga sa hindi kayang bigyan ng gobyerno natin o i-manage ang bibigyan ng trabaho ang lahat ng Pilipino. So yun ang mabigat ngayon doon. So kaya in spite of those, tayo ay kaya tayo mga walang trabaho, halimbawa walang trabaho ka, mananalig ka, ikaw ay mabibigyan pa rin ng biyaya ng Diyos na ikaw ay makakain at ikaw ay makaraos upang sa gayon ay makapagtrabaho ka. Ngayon darating yung panahon na kung tayo ay ibig mo magsikap na magtrabaho, ikaw man ay hindi magkatrabaho dahil doon sa nangyaring inequality. So tayo ay kumilos para tayo magsama-sama na makultivate natin yung mundo ng patas. So maibigay lahat yung patas na trabaho. Ipagdasal natin yan at sa pamamagitan ng ating sama-sama pag-ilos para hindi umiral yung abuso dito sa bansang ito, yung korupsyon, yung maling pamamalakad, ay pairalin natin yung mabuti sa wastong pamamahala para maibahagi ito ng maayos sa pamamagitan ng ilos at mayroon tayong pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at ibabahagi niya sa atin ito. Ito mga pagpapalang ito. Mula pa lamang sa pagkakaisa pananalig natin na maibahagi ito, ay tayo pwede na magkaisa rin. Makita natin nagkakaisa na tayo na yung pamahalaan ay pwede nating mabago na ito ay maibahagi ng maayos at patas. Kung tayo nagkakaisa. O, di ba, malinaw na kung tayo nagkakaisa, hindi lamang sa palagay, doon pala yung makakamtan na natin sa pagkakaisang yun. Yung ating hinihiling mula pa lamang doon sa pagkakaisang at higit ay siyempre may gabay ang Diyos doon. Kaya nga tayo sa pamamagitan ng ating panalangin, kaya tayo nagkaisa. Doon pa lamang sa panalangin yan ay magkakaisa na tayo at may isasabols natin yung dapat na gawin ng pamahalaan. So sa pamamagitan ng panalangin, pagkilos, pananalig sa Diyos, makakamta natin yan. At ibibigay sa atin ng Diyos ang mga pagpapalang yan. Nakikita naman ng Diyos. Ngayon kung tayo, yung sa pananalig natin sa Diyos, hindi tayo magtatrabaho, tayo ay hindi niya kakalimutan, hindi tayo pababayaan niya na magutom ng ganun-ganun na lamang.
tayo ay tutulungan ng mga kapwa natin na mayroong mabuting loob, natutulong sa ating kapwa, at maging kapamahalaan ay kanyang kakatukin para mamahala na maayos yan. Mayroon siyang iluluklok at iluluklok dyan para kumain yung mga nasasamantala kahit papaano. So, at darating yung panahon na maibabahagi ito na maayos kung tayo man ay patuloy na mag-ayos sa ating tutulungan para dyan, para sa ating kapwa-tao. So, sana ay tayo ay patuloy na manalig sa Diyos at gumawa tayo ng mabuti, patuloy na mabuti sa pamamagitan ng mula dito sa maayos na pag-cultivate ng ating ekonomiya o ng ating lipa na tayo magkaroon ng mahusay na pamamahagi ito sa pamamagitan ng modernong karapatang pandao, ng yaman ng mundo, at tatamasahin natin ang mabuting pamumuhay. Kaagibat na pananalig natin sa ating banal na Panginoon Diyos. At habang sinasagawa natin ito, sa gitna, dahil hindi ganun kadali yun, sa gitna ng marami ang gusto ang ipairali na yung kanilang kasakiman at kasamaan, so marami yung tayo ay patuloy pa rin gabayan ng Diyos. Mahilig sa atin ang mapagkain na pangangailangan natin habang tayo ay pinaiiral yung mabuting pagpapalang ito. Halimbawa, yung karapatang pantao na yan. So, muli ay sana nagabayan naman kayo ng Bible Let's Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at patuloy kayo manalig sa ating banal na Panginoon Diyos mula din sa pagpapalang ito. At higit sa lahat ay ang pananalig natin sa spiritual natin pamumuhay na tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at higit na tayo tatamasan ng magandang pamumuhay doon sa itinakda ng Diyos na kanyang paghahari sa takdang panahon o buhay na walang hanggan na sa ilalim ng kanyang paghahari. So, yan ang pinakamabigat at pinakamahalaga sa lahat na makamit natin. At sa pamamagitan ng ating pananalig at mabubuting mga gawa o matuwid na pamumuhay, maaaring tayo makaisa roon at magkaroon ng kaligtasang espiritual. So, sana tayo ay palaging gabayan ng ating banal na Santa Maria sa pagsasabuhay nitong mabuting balita at magkaroon tayo ng kaligtasang espiritual. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa dyan at tayo ay magkaroon ng magpairal ng kapayapaan at hindi tunggalian ng bawat mga relihiyon. Bagos kapayapaan gabay sa sangkatauhan mula doon sa mga pamahalaan para hindi nagkakaroon ng mga digmaan, labanan mula doon sa relihiyon o anumang uri ng pinagmumulan ng mga labanan. At sa paniniwalang Kristiyano, dumating man ang banal na Panginoon Jesucristo sa henerasyong ito na tayo nagkakaisa, isang mahalagang punto yan o bagay na tayo madat na nagkakaisa at hindi naglalabanan para tayo ay maging punto sa kaligtasan ng spiritual ng mga bagay na yan. Nilamang maganda nga po sa inyo lahat. God bless you all.